Sa nakaraang video, nasa isip ni Dako na kahit hindi siya pamilyar sa estilo ng mga damit na pinili, nagustuhan pa rin niya ang mga iyon dahil inirekomenda ni Ban Yuan. Matagal na rin simula nang huli siyang namili ng malaya, lalo na sa ganitong paraan. Habang masayang nakangiti si Dako, may isang taong palihim na nakamasid. Si Russell, na nakatingin mula sa malayo, ay malakas na nagsabi ng "greedy pig" upang marinig siya ni Dako. Dahil dito, biglang nagalit si Dako at sinigawan si Russell, dahilan para tumakbo si Russell papunta kay Ban Yuan upang humingi ng tulong. Hindi naman maintindihan ni Ban kung bakit bigla na lang nag-away ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, iniabot ni Russell ang isang cake at sinubukang ipasubo ito kay Ban Yuan. Nang makita iyon, nina si Dako dahil siya dapat ang tinitrato sa ganitong paraan. Namula si Ban habang pilit tinatanggihan si Russell, sinasabing kaya naman niyang kumain mag-isa. Ngunit mapilit pa rin si Russell at ayaw tumigil. Naka-cross arm si Dako at seryosong nagtanong kung maaari na bang sabihing tapos na ang problema ni Russell na maging berserker tuwing nasa laban. Habang ngumunguya ng cake na isinubo ni Russell, sumagot si Ban ng mahina, "Oo, solved na." Masayang ngumiti si Russell at kumapit ng mahigpit sa braso ni Ban, sabay sabing si Ban Yuan ang nakapag-ayos ng kanyang problema. Kahit nakakaasar ang eksena, itinuring pa rin ni Dako na panalo iyon dahil kontrolado na si Russell. Samantala, nang malaman ni Light ang balitang iyon, na-realize niya na siya na lang ang may problema sa team. Habang nasa isang outdoor cafe, tinanong ni Ban Yuan si Dako kung gaano katindi ang training na ipinagawa niya kay Light para mismong si Light na ang umaming problematic siya. Agad siyang kinontra ni Dako, sinabing hindi siya simpleng problema kundi isang tikang time bomb. Dito ay nagsalita si Dako at sinabi niyang ang totoong problema ay hindi si Light mismo, kundi ang kanyang sacred sword. Tumitig siya kay Light at tinanong kung may gusto ba itong sabihin tungkol sa nangyari kahapon. Kahit si Light mismo ay alam na hindi natural ang mga ginawa niya. Kaya, napabuntong hininga siya at sinabi na susubukan niyang lumaban ng hindi ginagamit ang kanyang sword kung maaari. Nang marinig iyon, nina si Dako at nag-aalala si Ban. Nakahiga si Light sa mesa, tinatakpan ang kanyang mukha, at halatang ayaw niyang maging open tungkol sa sitwasyon. Napaisip si Ban kung hanggang kailan magtatago si Light ng problema sa kanilang grupo. Sa huli, wala siyang nagawa kundi huminga ng malalim at ipagpatuloy ang pag-inom ng iced coffee. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng telepathic transmission mula kay Dako. Sinabi nito, "Hanggang kailan ka lang ba tatayo dyan at manunood? Magkakasama kayo sa iisang kwarto, hindi ba? Ano ang silbi ng gwapo mong mukha kung hindi mo rin gagamitin? Akitin mo siya gaya ng ginawa mo sa Beast." Halos mabilawkan si Ban sa kanyang kape sa narinig. Nag-alala si Russell at agad siyang tinanong kung ayos lang ba siya. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang telepathic messages ni Dako. Aniya, kung patuloy mong iiwasan ang usapan, lalo siyang magiging matigas ang ulo at patuloy na magtatago. Na-charm mo nga ang Beast, bakit hindi mo subukan kay Light? Sa huli, tumingin si Ban kay Dako at sumagot na hindi iyon tulad ng iniisip niya. Pinaliwanag niya na gusto lang naman niyang makisama kay Russell. Dagdag pa niya, lalaki si Light, ano bang inaasahan ni Dako na gawin niya? Naiinis na umiwas ng tingin si Dako at pinaalalahanan siya na siya rin mismo ang nagsabing susuportahan niya ang dalawa, kaya dapat tuparin niya ang kanyang bahagi. Sa puntong iyon, halos mapailang na si Ban ngunit sinabi niyang may plano na siya. Para ibaling ang usapan, kinausap ni Ban Yuan ang buong grupo at binuksan ang isang information window. Sinabi niyang may special external activities na gaganapin sa susunod na linggo, at ipinadala na niya ang mga detalye sa kanila via message. Biglang naalala ni Russell na ang activities na iyon ay mga paglalakbay sa ibang dimensyon. Kinumpirma naman ni Ban na totoo iyon, malakihang gawain kung saan sabay-sabay na bumibiyahe ang mga estudyante at guro. Dahil unang beses marinig iyon ni Dako, tinanong niya kung lagi bang nagsasagawan ng ganitong public service ang union. Ngunit nang mabasa ni Light ang impormasyon tungkol sa trip, nagbago ang kanyang mood. Inis niyang sinabi, "Ano ba to? Pagtulong daw sa lower dimensions para sa mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Bakit ninyo sinasalita ang mga lower dimensions na para bang hindi sila kayang mabuhay nang wala ang tulong ng higher dimension?" Sumang-ayon naman si Ban, at dagdag pa ni Dako na kung talagang nais ni Light na maging leader ng lahat ng dimensyon, kailangan niyang magkaroon ng ganitong uri ng perspective at huwag labis na baluktutin ang kanyang pananaw. Napabuntong hininga na lang si Light, halatang pigil ang inis.
Naiinis siya sa katotohanang ginagamit lang daw ang mga activities na ito bilang paunang training para sa mga gustong maging deity. Nanahimik si Ban, pero sa loob-loob niya, matagal na niyang napapansin ang matinding galit ni Light laban sa higher dimensions. Iniisip niya na malamang may nangyari sa mismong planetang pinanggalingan ni Light na nag-ugat ng ganoong galit. Matapos ang diskusyon tungkol kay Light, sinabi ni Ban Yuan na mayroon pa siyang ibang bagay na dapat ipaalam. Nagulat ang tatlo na nasa mesa nang marinig nila ang kanyang sinabi. Ipinaalam ni Ban Yuan na simula ngayong linggo ay dadalo na siya sa mga klase ni Professor Yamina tungkol sa magical combat, kaya pansamantala muna siyang magfo-focus sa training. Sabay-sabay na nag-react ang tatlo at sabay na sumigaw, bakit mo lang ngayon sinasabi sa amin yan? Ilang araw ang lumipas, nasa training room si Ban Yuan, nakaupo sa sahig habang hawak ang isang magic wand. Kinausap niya ito at sinabing maaari na itong magsalita ng malaya dahil handa siyang makinig. Ngunit nanatiling tahimik ang wand. Napangisi si Ban, medyo madilim ang tono ng kanyang ngiti, at tinakot ito. Sinabi niya, kung mabibigo ka ulit ngayon, baka kailangan na kitang basagin. 3 araw na kitang hawak pero wala ka pa ring binibigay na kahit anong konsepto ng magical language. Baka dahil sa sobrang lakas ng ego mo, pero malinaw na hindi ka nakikipagtulungan. Alam ni Ban na nauubusan na siya ng oras. Dahil nakuha niya ang artifact na ito, tinuturing siya ni Professor Yamina na parang isang magic apprentice. Kaya naman hindi niya pwedeng payagan na mapahiya sa klase kinabukasan. Sa sobrang inis, itinapon niya sa sahig ang wand at kinuha ang isang martilyo. Habang bumubuntong hininga, sinabi niya sa sarili, nauubusan na ako ng oras. Hindi ko pa rin makuha ang konsepto. Wala nang ibang paraan, di ba? Kailangan na lang kitang sirain at kunin ang konsepto mula sa mga labi mo. Itinaas niya ang martilyo, handang durugan ang wand, at nagpaalam dito. Ngunit bago pa man bumagsak ang martilyo, biglang sumigaw ang wand ng, wait. Sa wakas, nagpakilala ito ng boses. Galit nitong sinabi, ikaw. Basta-basta ka na lang sumilip sa loob ko ng walang pahintulot, tapos akala mo pwede mo na akong kausapin ngayon. Huwag kang magpatawa, sino ka para subukan akong sirain? Nalito si Ban at muling binuhat ang wand, tinanong ito kung ano ang ibig nitong sabihin nang sabihing nakapasok siya sa loob nito. Pinag-isipan niyang baka tinutukoy nito ang kanyang Babylonian Code ability. Mas lalo pang nagalit ang wand at sumigaw, tinawag ang kakayahan ni Ban na isang barbaric power. Para dito, ang magic ay landas ng mga taong sumusunod sa mataas, marangal, at absolutong batas ng cosmos, hindi isang bagay na pwedeng lapastanganan ng isang tulad ni Ban. Dagdag pa nito, hindi ka kailanman magiging isang tunay na mage. Sa sobrang ingay ng wand, napilitan si Ban na takpan ang kanyang tainga at pasiga na inutusan itong tumahimik. Binaligtad niya ang wand, tinitigan ito ng mariin, at inutusan na ibigay agad ang konseptong hawak nito. Sa huli, kahit labag sa kalooban, napilitan ang wand na sumunod. Nang inig ito at naglabas ng isang maliit na sphere of light na may mga nakapalibot na salita, agad itong kinuha ni Ban, at nakatanggap siya ng notification, na absorb niya ang 1,100 units ng magical languages. Sumunod pang lumabas ang iba't ibang notification. Ang eye that sees all, ear that hears all, and tongue that speaks all ay umabot na sa depth level 165. Samantala, napayuko ang wand at malungkot na nagsabi na dati nitong inaasahan na makakagawa ito ng isang mage na magpapaugas sa mundo, ngunit ngayon ay nauwi lamang sa pagiging isang kasangkapan na inaagawan ng lahat ng kanyang laman. Agad naman siyang tinanong ni Ban kung anong buhay ang tinutukoy nito, dahil para sa kanya, hindi naman ito tao. Habang pinagmamasdan ni Ban ang mga bagong notifications, isang panibagong alert ang lumitaw. Nakapag-absorb siya ng 50 units ng elemental magic at umabot sa 510 ang soul depth niya. Namangha siya nang makita ang kalaliman ng konseptong ito. Sunod-sunod pa ang dumating na notifications, posible na ngayon ang complete transformation into kanji of magical language, at kaya na rin niyang lumikha, palakasin, at kontrolin ang iba't ibang elements tulad ng fire, water, wind, at earth. Inunat ni Ban ang kanyang kamay at agad nakabuo ng magic circle na may 5 elemento. Ngayon ay mas malinaw na niyang nauunawaan ang istruktura ng magical language, isang bagay na imposibleng gawin niya dati. Dahil dito, nakahinga siya ng maluwag, kaya na niyang makilahok sa klase ni Professor Yamina nang walang pangamba. Nang muling tingnan ang wand,
na-realize niyang mas kahanga-hanga ito kaysa sa inaakala niya. Ngunit sa halip na maging proud, nagsimulang manginig ang wand nang mapansin ang interesadong tingin ng binata. Nagulat si Ban at tinanong ito, ano yun? Mas buo ka pa kaysa sa inaasahan ko. Biglang dumilim ang paligid at nanginginig ang wand, sabay iyak nang, hindi ito tama, bakit nila ginawa sa akin to? Bakit? Gulat at litong nakatitig si Ban habang ang wand ay nagsimula ng isang monologue. Sinabi nitong hindi siya dating ganito, hindi siya basta, kalooban ng isang tool. Habang nagsasalita, unti-unti siyang nadadala sa sariling backstory. Ayaw man marinig ni Ban, napilitan siyang saksihan ang revelasyon na hindi niya inaasahan. Sa huli, buong lakas na isigan ng wand ang nakagugulat na katotohanan, dati akong tao. Agad na bumalat ang katahimikan sa training room dahil sa nakakagulat na revelasyong iyon. Pero kung dati siyang tao, sino kaya siya noon, at bakit siya naging magic wand? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para malaman mo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.